Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang paborito nyo reactor, ang nag-iisang Marzano TV 2.0. At bigyan natin reaction guys yung upload ni Kuya Neil na may pamagat, wala na nga bang love team sa Kalingap? Ano ang dahilan? K-Boys nagsalita na. At samahan nyo guys, gumawa ng video reaction. Syempre shout muna natin lahat naman nagmamahal dito sa Kalingap mula Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre shoutout din po natin muna ang lahat ng mga kapwa OFW natin na talagang lagi nakasupport dito sa ating YouTube channel. At syempre sa Team Kalingap, and always remember, one Kalingap, one family. And syempre shout muna natin lahat ng mga Kalingap partners and reactors sa panguna yan na nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ang co-founder at ina ng Kalingap ang nag-iisang Ate Edno Vlogs. At syempre hindi natin kakalimutan guys ang director na nagpapaviral dito sa loob ng Kalingap. Syempre ang nag-iisang Kalingap Rob. At siguro hindi ko napapatagalin guys, syempre huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At syempre in-encourage ko din po kayo na magpa-member no, sa ating YouTube channel. So anyway, siguro simulan natin to guys. Actually napaka-exciting nito no. Alam niyo bakit nasasabi ko exciting? Kasi ano to guys ito yung issue na mawawala na ba ang love team? Alam naman natin talagang bombarded ng issue ng katoksikan no ang social media ngayon, na talagang hindi natin maiiwasan na talagang hati yung mga opinion ng mga viewers and supporters, pero most of the time yung mga basher lang naman ang ayaw sa love team. Sila lang naman yung parang maraming kino-comment na akala mo naman maraming naiambag. No, syempre for sure yung mga nagmamarathon, hindi naman nila sasabihin. Pero mo nagmamarathon ka, sasabihin mo na itigil ang love team. So, di ba, hindi gagawin ng hindi gagawin yun ng mga totoong supporters. Ang gagawa lang nun yung mga talagang wala namang ambag, no? Lalo na sa mga hindi man nagmamahal sa love team ni Kalingap Rob. At yung love team po, guys, sa totoo lang, ginawa yan para makatulong. Yun po masasabi natin dyan. So anyway, hindi ko na papatagalan at syempre hiraman natin yung video ni Kuya Neil. At unang magsalita ata rito si Kalingap Pikoy. So play natin ito guys, tara. At about dito sa natin sa bagong kinaharap ngayon. Kalingap Pikoy, Yes, Kuya Neil. ano bang masasabi mo na kung sakaling mawawala ang mga love teams ng Kalingap, anong maging impact ba nito? At anong opinion mo dito? Ako, ang mararamdaman ko, malulungkot ako kasi malulungkot ako pero kailangan respetuhin kung sakali, di ba? Kasi decision yun, kung ang magiging decision niya, ang magde-decide niya si Kuya Val and si Kalingap Rob, di ba? Sakali, respetuhin natin. Pero at the same time, malulungkot ako kasi naging kasiyahan ng love team ng mga supporters natin, di ba? Di ba? Same kami ni Kalingap Mikoy, kahit ako malulungkot ako. Pero kung darating sa point na talagang itigil, we need to respect the decision of syempre Kuya Bal, Ate Edna, at syempre ni Kalingap Rob. Pero makikita mo sa mukha ni Kalingap Mikoy, yung mukha niya talaga malungkot siya, no? Totoo naman, syempre, kasi totoo lang sa mga Mikli supporters, kung agree sila sa akin, talagang ginawa niya na yung the best niya, talagang mapasaya yung mga supporters and viewers ng Team Kalingap, no? Anyway, tuloy natin to. Kaya, yun, mamimiss ko siguro yung mga messages sa atin na nakakawala kayo ng pagod, stress, mga ganun. Diba? Tapos yung... Actually, Kalingap Mikoy, agree ako sa iyo. Ang namimiss ko yung mga ganyang comment Pero yung mga katoxic, hindi ko namimiss yun. Naiinis ako doon. Mga mamapanira yun. Yung mga nakakanasan nilang anxiety, di ba? Kahit pa nakatulong doon, di ba? Sobrang nakakatulong daw. Para ito, nagbe-base tayo sa mga pinapatin sa atin ng mga supporters natin. Malulungkot, pero kailangan respetuhin ko yun. And, syempre, mamimiss ko. Di ba? Nakasanayan na, di ba? Ano pinakamamimiss mo kung sakaling mawala? Kung for sure, nandiyan pa din naman regarding kay Krista, di ba? For sure, nandiyan pa din, magkakaroon pa din naman kami ng mga vlogs na magkasama kami. Banding, yung mga ganun, lalo sa mga events. And yung ginagawa ni Kalingap Rob ngayon, di ba? Yung
pinagsasama-sama. Oo. Tsaka Nakakasama na. Pero siguro plus adventure, di ba? Yes. Pero siguro yung yung mga nagaganap sa amin na kapag nag-shoot kami ng Mikris, yung mga kulitan namin or yung ginagawa namin, yung nagbabatuhan kami ng linya, mamimiss ko yun. Yung mga punchlines, no? Oo. Mamimiss natin yun. And yun, mamimiss ko si Chris na kasakan pagdating sa Mikris. Parang Grabe yun, oh. Narinig ko yung mamimiss mo, ah. Grabe yun, ah. eksena, ano? Yun. Pero naniniwala pa ako. Kaya pa. Kaya pa. yung Pero wag naman sana, no? Oo, Wag naman sana. And sana yung sa nangyayari sa atin ngayon, lalo na sa mga yung binabati ko sa natin ng Kalingap, sana hindi magtagal. Actually, marami nakakaintinding tao sa atin kung bakit natin ginagawa. Kung anong purpose natin. Marami Mikoy. Yung iba di na marunong umintindi, no? Tsaka Mikoy, mukha kang dito. Ang pogi ni Mikoy, mukhang fresh na siya, no? Mukhang bata, no? Yung iba daw, mukha daw matanda si Mikoy. Daan-daan lang sa pagsasalita, ha? Tignan mo na itsura bago magsalita. Si Mikoy, tignan niya na itsura ni Mikoy. Batang-bata, ano? Di mo akalain na sa 30 years old na si Mikoy. Pero parang lang siya, parang nasa 15, 18, 19. Ganun yung tsura ni Mikoy. Kung iba makatanda na maya ka nga. Kung sino man nagsasabi na matanda daw si Mikoy, nakakaya ka. Anak ka ng pating, oh. Tuloy natin. Kahit may love team. Yes. Kami nga, tandem nga, di ba? Oo. Ang dami na mas marami nakakaintindi, mas marami nakakaunawa kung bakit natin ginagawa Yes. yun. Kaya naniniwala ako, kaya pa. Kaya Yes. ilaban. Kaya pa yan. Tsaka, ito ay pagsubok lang yan. Pagsubok lang to. Ayan. For sure, Ano lang yan, pagsubok lang, oh. malalampasan natin. Yun, no? Yun. Salamat bro. Salamat. Di ba, pogi ni Mikoy? Akala mo dito mga tanda, Parang si Tom Cruise lang, ano? Tom Cruise dito mga tanda. Si Mikoy kasi lagi siya nakangiti. Masayahin siya, yun ang maganda kay Mikoy. Tuloy natin to, guys. Next naman natin si Papa S. Naku, na-miss ko si Papa Eds, ha? Salamat kuya. Grabe. Sarap ng dinner. Busog Sarap. na naman. So, ito naman po si pogi. Teka. Papa S, na-miss kita. Lintik si Papa, na-miss ko. Kalingap Edo. Ayan. Ayan. Bro, saglit lang to bro kasi kailangan ko lang marinig yung opinion mo dito sa mga kumakalat at sa mga naririnig natin na mukhang paano kung mawala ang mga love Mahirap teams? yan. Oo. Anong opinion mo dito? Anong epekto nito? Paano kung mawala ang mga love teams, maapektuhan sa akin o sa lahat? Sa iyo at sa lahat. Sa lahat. Siyempre, sa Kalingap, yan, sobrang laking bagay niyan kasi mahirap mag-maintain. Teka, ulitin natin sinabi ni, ni Papa Eds. Papa Eds, na-miss kita. Yung, malaking bagay yan, ha? Ulitin natin, ha? Bagay niyan kasi Teka, ulitin natin. Mas pa? At sa lahat. sa lahat, siyempre, sa Kalingap, yan, sobrang laking bagay niyan kasi mahirap mag-maintain ng mga views. Yung isa yun. Tsaka Kalingap Edu, totoo yung sinabi mo, malaking bagay yun. Tsaka mahirap mag-maintain ng views. Totoo yung nagpapakatotoo lang si Papa Eds. At the same time, alam niyo ba guys, ang ibang mga network o TV station, yung mga guys, nagpo-produce yan para maagawa ng love team. Gumagastos talaga sila na napakalaki para lang maagawa ng love team na may chemistry. Hindi naman lahat ng nila love team sumisikat eh. Yun ang katotohanan guys. Hindi lahat ng love team sumisikat. Pero bakit sila sumisikat? Dahil sa charisma at chemistry. Kaya iba nga dyan gumagastos kasi nasa isip kasi ng iba. Sineseryoso kasi ng iba eh. Kasi sabi ni Kalingap Rap, kung magkatuloy man, bonus na lang. Hindi eh. Parang pag nilove team, feeling nila mag-aasawa agad, magbubuntisan eh. Advantage nga mag-isip, di ba? Tapos ginagawa pa lang, hindi naman siya ka-romansa. Ang ginawa ng iba, niro-romansa sa utak nila. Naggagawa silang fetish. Alam mo yung fetish? Fetish yung mga bagay na malilibugan sila. Kasi siya na sa words pa rin po totoo noon, no? May mga makita lang nila nagka-holding hands o kaya magkadikit, feeling nila nagmamanyaka na.
Lalo na yung mga supporters ni Makagago, kikitid ng utak. Hindi ko nila lahat yung iba dun, ha. Lalo yung mga nagko-comment. Naku, sabi ko, grabe, biri mo, ano daw yan, nagmamanyakan. Tapos pinagbintangan pa yung love team dahil sa love team, diyan na nagsisimula yung rape. Ang tanga nga, di ba? Putik, sabi ko, ayaw mo sisihin yung mga nagpupusan na nagbubuka ka dyan. Di ba nga nakakita ko, nakatibak, halos wala ng saplot talaga eh. Di ba? Parang maiisip mo, sa love team ba nagsisimula yung mga rape o sa utak ninyo? Kasi totoosin, alam nila, sabi ko yung argument nila na doon nagsisimula yung rape. Di mo ba alam yung rape, may mga bagay, pati bulate. Pati bulate tsaka manok, ginagahasa. Pati baboy pa meron, di ba? Kambing meron. O mo sabihin dahil sa love team yun. Kaya nga sabi ko nga, niyayabang pa nila sa yung idol nila. Naku, sabi ko sa iyo, maagago lang yan. Maagago lang yan, kulang pa yan. Nagkataon lang talagang sumikat, nag-viral lang siya. Pero kung sa argument, hindi sa pagyayabang, guys. Sa mapukunin yung argument na dahil sa love team, magkakaroon ng ng panggagahasa. Sabi ko nga, pati hayop meron eh. May gumagawa kasi may mga tao talagang may sakit sa ulo. May problema sa sarili nila. Kaya hindi mo pwedeng isisihin sa love team kasi nagkakaroon. Kalokohan po yun, totoo lang. Huwag kayo maniniwala sa ganun, guys. Ang totoo pong yung mga ganyang kaso, nasa utak ng tao. No? Mahaba lang discussion, ayoko lang i-topic masyado rito, pero tutuusin guys, talaga nasa utak lang yung tao. Kaya sobrang makikita ng utak ng mga followers niya. Sad to say. Akala mo mga piling perfecto. Pero ituloy natin to guys. At minsan, ang mga viewers, sila rin mamimili ng papanoorin nila eh. Oo. Kaya Tama. Kaya kailangan din talaga minsan ng konting pakulo para ma-entertain yung iba, para mas maraming makuhang viewers ang ating mga YouTube channel. Kasi kung paulit-ulit lang tayong ito lang tayong gagawing strategy. May posibilidad na bumagsak ang ating ginagawa dito. Yes. Yan ang gusto kay Papa Eds. Yan ang isang masasabi mong content creator na nag-iisip. Agree ba kayo? Please comment down below. Yan guys, nagpagiging practical yan. Kung mga content creator sila, anong gusto nyo pa ulit lang yung napapanood nyo? Dagdag spices lang kumbaga sa lugaw. Kumain ka ng lugaw, hindi naman pwedeng wala kang lalagyan ng suka. Minsan kalamansi, lalagyan mo pa yan. Ganun yun. Okay, lagyan mo ng baboy, di ba? Pag iba yung last, iba yung toppings mo, masarap. Ganun yung ginagawa ni Kalinga Prab na hindi naiintindihan ng mga bobo. Pag nasa isip nila, pag charity lang, hindi po kasi ganun ngayon sa social media. Totoo lang guys, ito as a content creator, noong panahon ng pandemic, malakas ang charity. Yun po ang totohanan nun. Pero ngayon, sa panahon natin, wala na yung pandemic. Ang mga tao ngayon, nag-i-enjoy naman. Kasi karamihan, so after ilang years, maraming tao na depressed because of pandemic. Nagkaroon ng anxiety. Yun po ang katotohanan. Ngayon, hindi pwede puro charity lang talaga. That's reality, guys. No? Kumbaga, sila, ginagawa nila, naglalagay sila entertainment para mag-enjoy tayo. Pag nag-enjoy tayo, kahit papaano, yung mga burden natin, yung mga anxiety, mga depression, kahit papaano, na nadadivert or nakakatakas tayo sa lungkot na naramdaman natin. Kaya ginagawa ni Kalinga Prab, hindi sa paman. Ginagawa ng mali siya, ng tinitwist at binibigyan ng mali siya nitong mga followers ni Makagago. Na paniwala sila na si Makagago daw ay nagbasa lang. Nagbasa nagmura nga. Nag-content, yung thumbnail pa napaka tawag dito, malicious. Di ba? Nako guys, totoo lang.
Maagago lang yan. Maniwala ka. Nagisikat lang. Aminado naman siya, ginawa niya noon, nagbigay siya ng 200 na bigas, di ba? No? Kinabukasan, dami niyang followers. Aminado siya dun eh. Kaya nga hindi niya masagot ako dun eh. Nakita niyo bang sinagot niya? Hindi niya sasagutin yun. Sabi niya, matagal na yun, oh. Yung upload niya ni Kalinga Prab eh, yung about sa pinakita mong thumbnail, matagal na yun, 4 years ago na ata yung pinakita mo eh. Ayun, nung binalikan kita, pinakita ko yung nagtumutulong ka, kinamerahan mo. Sabi mo, property mo, sabi mo, matagal na, oh. Eh, yung kay Kalinga Prab, pinakita mo, matagal na rin yun, ah. Nakagago ka lang. Nagkataon, nag-viral ka. Bilib na bilib masyado yung mga followers mo, hindi naman nag-iisip yung mga yan. Pero naniniwala ka, binabasa Reddit. Saan makakita walang accountability? Sabi mo ba, nagbasa lang, kalokohan yun. At maraming maapektuhan. Kaya yung ginagawa ni Kalinga Prab na yun, ulit naman yung sinasabi na yun po ay para sa ikabubuti ng tinutulungan. Kaya yung iba naman kasi po ay hindi masyado nakakapanood, kaya akala nila lang yun, paglalandi at kung ano pa man. Di ba? Tsaka hindi masyado nakakapanood. Kalinga Edu, kahit minsan na makapanood, makikita mo wala namang mali dun eh. Ang problema sa mga to, hindi talaga nanonood. Ayaw nila ng love team. Kasi nga, hindi nila naranasan magmahal. Di ba guys, no? Kasi alam mo, totoo lang, ako, minsan lang ako napanood, nahook na ako agad eh. Tuloy-tuloy na yun eh. Kahit minsan ka lang manood sa Edsy, subong Edsy, Mikis Jomcar, kahit minsan ka lang manood, pag nahook ka, tuloy-tuloy na yun. Nagul ka, nagmamarathon ka na, hindi ka na natutulog. Shoutout sa lahat naman nagmamarathon sa mga love team ni Kalinga Prab. Salamat po. Kayo ang solid talaga, guys. Mas makikinig ako sa inyo kaysa mga anti-Kalingap. Ng mga basher ng mga ponyeta. Hindi masyado nakakapanood, kaya akala nila para lang yun, paglalandi at kung ano sa kanilang Tama. Hindi sila masyado nire-research yung kanilang yung ginagawa. Diba? Hindi sila nagre-research. Matalinong tao talaga to si Papa Eds. Pogi mo, Papa Eds, bagay sa isalabi mo. Totoo yung sinabi ni Papa Eds, hindi nagre-research. Yun ang problema, kahit sa mga content creator, hindi nagre-research. Buka ng buka, dahil sikat, piling magaling na. Kaya sabi ko, alam mo, ang taong matalino, lagi yan may ebidensya, lagi yan nagre-research. Hindi buka ng bibig. Di ba, no? Yun, saka isa pa, yung sabi niya sa akin naman, epekto. Siyempre, maapektuhan tayo. Kasi, una sa channel natin, siyempre malaking bagay din yun sa akin. Sila ng mga kapartner namin, ng mga leading man. Siyempre sa tinutulungan ko rin, pag kawawa din sila. Siyempre, kawawa din ako, guys. Di ba? Yun ang katotohanan. Ulitin natin, guys, ha? Isa pa. Rin, pag kawawa din sila. Siyempre, kawawa din ako, guys. Kawawa din ako. Hindi siya nagpapano. Yun ang totoo, guys. Aminado si Papa Eds, kita mo. Kaya totoo ako. Alam mo, sa totoo lang, tuwan-tuwa kay Papa Eds. Talagang napaka-solid na itong pinsan ni Kalinga Prab. Napaka-solid na ito ni Papa Eds. Siyempre sa tinutulungan ko rin, pag kawawa din sila. Siyempre, kawawa din ako. Siyempre, wala na ako ng love life. Linti ka, Papa Eds! Akalo ko ano yung sasabi mo? Seryoso, akala ko kawawa ka kasi wala kang views. Bababa. Yung pala love life ka. Linti ka, Papa Eds. Binuhay mo ang katawa kong lupa. Sobra to. Huli natin. Linti ka, Papa Eds, ha? Siyempre, wala na ako ng love life. Grabe, yun ang pinaka nun. Grabe na. Papa Eds, solid yun. Kasi sinabi mo, love life eh.
Maasartala na naman ang mga punyetang basher. Di ba? Ewan ko na lang. Kaya minsan, di ko masisi sarili ko. Talagang, iniisip natin, love team lang talaga to eh. Pero it turns out, guys, tignan mo naman. Love life eh. Sana sinabi niya, no, ka-love team. Eh, malulungkot ako, guys, kasi mawawalan ako ng ka-love team. Eh, ang sagot niya, mawawalan ako ng love life. Lintik ka, Papa, isang pogi mo, matalino ka pa. Good answer, Papa Eds. I like it. Hindi lang lang. Namin, ng mga leading man. Siyempre sa tinutulungan ko rin. Oh. Pag kawawa din sila. Tama. Siyempre, kawawa din ako, guys. Ay. Siyempre, wala na ako ng love life. Grabe, yun ang ano, yun ang pinaka... Grabe oh. pinaka ano nun. Guys, grabe naman. Wag naman sana. Pero paano kung ano? O, teka, Kuya Nel. Malinaw yan, guys, ha? Bago natin ituloy dun sa susunod na sasabihin ni Edo, ni Kalingap Edo. Ang akala ko mawawala kay Edo, views. Mawawala pala love life, Lintek. Love life, ang sabi niya, guys, ha? Love life. Lintek, magreklamo pa kayo. Magreklamo kayo sa polis. Ang dami nyong sat-sat, lalo na yung mga followers ni mga agago, ang dami nyong sat-sat, magdemanda kayo, mga tanga. Kaya punta kayo ng barangay, magsumbong kayo o magpapulis kayo, ha? Hindi, pamukhaan nyo sa akin, ha? Tingnan natin, ha? Mga lintik to, mga bubobo. Sabi natin. Wala na ako ng love life. Ay! Grabe, yun ang ano, yun ang pinaka ano nun. Guys, grabe naman. Ay! Wag naman sana. Pero paano kung ano, anong magiging reaction mo kung talagang i-stop na? Stop na. Anong Kung ganun magiging talaga, pakiramdam mo? Hindi malulungkot talaga ako. Malulungkot din, pero ano na, off-cam na lang ang mangyayari niyan. Ay! Napaka-solid na sinabi ni Papa Eds. Napaka-solid. Isa pa. Pakiramdam mo? Hindi malulungkot talaga ako. Malulungkot din, Oh. pero ano na, off-cam na lang ang mangyayari niyan. Ay! wala no choice na. Wala na choice. Wala choice. Okay lang. Ang bilis lang medyo magtsatsaga lang sila na Oo. na hindi na kami mapanood, yun lang. Lupit na Papa Eds, ha? Alam mo, lupit mo, love life. Ngayon, off-cam. Yun ang disadvantage natin, guys. Pag nawala yung love team ng Edsy, sila tuloy naman yung love life. Off-cam tuloy. Eh, ang problema sa atin, makikichismis na lang tayo. Wala tayong mapapanood. Manonood na tayo kay Dr. Love. Si Dr. Love, maraming bulong. Diba, no? Tuloy natin. Malulungkot din, pero off-cam na lang ang mangyayari niyan. Ay! wala no choice na. Wala na choice. Wala choice. Okay lang. Ang viewers lang medyo magtsatsaga Sa amin, oo. Hindi na kami mapanood, yun lang. Pakunti-kunti na lang siguro. Siguro, pasilip-silip. Silip-silip sila. Huwag na, kasi pag ganun, siyempre, solo vlog na lang mangyari. Hirap na. Oo. So, ayan. Okay na yun, bro. At ginihi ko lang yung opinion mo. Lapit. At kung anong nasa isip mo kung sakaling mangyari yung mga gantong hindi magandang mga naririnig natin. Pero salamat, Papa Eds. Very good ka. So, maraming salamat, bro. Salamat. Thank you, Salamat. So, andito po si Papa Jomar, Joms. guys. So, syempre, tatanungin Shoutout, Papa Joms. po natin siya about dito sa sa nababalitaan natin Na baka possible na matigil yung mga love team ni Kalinga Prab. And syempre, alamin din natin kung ano yung magiging reaction niya kung sakaling magkatotoo ito. Nako po. Ayan. Ano Kuya Nel? Actually nung naano ko parang nakalungkot kasi tawag niyan Nakakalungkot. tigil yung love team. Tsaka parang kasi Kuya Nel, di ba? Ilan na ba tayo? Part ano na ba ang jump? Nasa 93? 93. Oo, So 90. parang konting kibuto lang sa parang ganun. Di ba? Oo, lalo sa Jomcar nga pala. Kasi tanong pa yan, di ba, kung itutuloy, kung may after part 100, di ba? So, pero it turns out, I think another season na naman. Pero let's see guys,
napaisip lang ako bigla guys, no? Kung if ever naman ito ihinto, so parang, oo nga, konting kembot na lang ang Jongcar doon. No? Pero tuloy mo natin ito guys, ulitin natin. Konting kembot na lang sa ano, parang ganun. Hindi mag-100 na, part 100. Pero yung nakakalungkot na baka hindi na tayo dun hindi na natin maabot yung part 100 ng job. So yun, siguro mangyayari na lang nito. Siguro lalabas na lang kami or tayo kasama si Carla pero wala nang vlog. Wala nang vlog. Yun. Anong ma-feel mo? Siyempre malungkot kuya, malungkot talaga. Kasi wala man tayong magagawa. And ano rin kasi, naintindihan ko naman kung sakaling may maging desisyon yun, nakaling nga pala. Kasi sa lahat na nangyari din kasi, kaya naintindihan ko si Kalinga para yun, paano po ba? Palagay mo sa sa nangyayari, may possibility talaga na ma-stop ba? May possibility kuya, pero feeling ko maging possible possible siya pero hindi na yung reason is hindi dahil dun kay MG. Hindi naman siguro dun yung reason. Feeling ko mas may deeper din kasi yung reason kung bakit ito. Ayan. Pero yung kay MG lang ay yung makagago pa, ang babaw lang. Hindi naman talaga yun yung reason. Hindi naman siya yung reason. Ang babaw lang nung niya. So pwede rin. Tama yun tama si Papa Diyos. Mababaw lang yung argumento ni Makagago. Sobrang babaw. Ang maging reason is yung pwedeng parang rebranding. Rebranding. Pwede, rebranding. So parang kumbaga rebranding, parang babaguhin. Dati puro may love team, tapos may charity. Ngayon gagawin ni Kalinga Prab parang adventure. Then kasama na lahat ng team Kalinga, parang masaya, parang ganon. So okay din naman po 'yun. Bagong mga ano ba to? Adventure, ganyan. Tsaka siguro, feeling ko din, ito inisip ko din, bukod sa adventure, syempre, branding, siguro yung community kasi ang napapansin ko si Kuya Nel is, nagkakaaway-away. Oo, nagkakabangga-banggaan. Ito, sisaran ito kasi mas gusto nila yung isang love yung ganito. Parang So, nagiging toxic siya. Nagiging toxic kasi yung community. Kumbaga nawawala yung respeto. Parang yun yung nagiging isang reason siguro Isa sa naisip ko possible na naisip din ni Kalinga Prab na reason kuya. Tsaka yun. Yun talaga para sa akin lang. Pero bro ang kung sakaling may stop ang mga love team ng Kalingap ni Kalinga Prab. Ano yung pinakamamimiss mo? Noy. Yung samahan tapos siyempre, sa inyo. Sa amin na Carla. Hoy, lako. Yung banding namin talaga ni Carla Although, makapag-banding naman talaga kami kahit walang Sabagay, parang di naman kayo masyado affected. Ganda lang ngiti ni Papa Joms, Taba si Kuya Nil Hindi mahalatang affected Kasi off-cam, magkasama sila, di ba? Feeling ko kuya, ang maapekto lang yung viewers. Yes. Kami is, same lang din, labas, live Tuloy pa rin. labas, vlog, yun sa vlog, pero kain, dinner, C3, baka nga mag-C3 din naman kami, wala namang doon. So, hindi nga lang iba-vlog na or makasama natin sa live. Yes. So talaga most of the time, Papa Joms is talaga off-cam, So, malakakalungkot lang, syempre. Yung mga viewers, ang feeling ko medyo, Maapektuhan. Viewers talaga, lalo na yung mga viewers, especially sa Jongcar kasi ang Jongcar ang right now ang love team na matagal-tagal na nag-air din sa YouTube channel ni Kalinga Prab. So karamihan diyan nag-invest na rin ng time, ng effort. Then if ever na mawawala yung Jongcar na love team, sila talaga yung maapektuhan, At hindi natin sila masisisi kung masaktan sila. Kung mangyayari man to, pero I think hindi naman po mangyayari to. Ito po yung napag-uusapan lang, Pero kung dumating sa point na ganun, talaga naniniwala po ako, maapektuhan dito yung mga sponsors, supporters, yung mga solid talaga. Sila yung maapektuhan. Kasi nag-invest na sila ng time, ng effort, and ng mga tao dito guys. Lalo yung mga pagmamarathon. So, yun, sila talaga maapektuhan. Naniniwala ako doon. So, ayun. Salamat bro. Salamat. Pinagbigyan mo ako dito sa topic natin ngayon. So, maraming salamat. God bless bro. Ingat palagi. Ingat kayo palagi ni Carla. thank you. Ingat po. Salamat.
Anong kinakanta mo, bro? Before I let you go. Oh, bakit? Maganda kasi. Before I let you go. Before I let you go. Say I love you. Ay, naka guys. Oh. Hello guys, please comment down below. Ano masasabi ninyo guys? At syempre salamat kay Papa Joms, kay Papa Eds, at syempre kay Kalingap Mikoy. At ano mga comment nyo guys sa reaction video natin? Anyway, ako I'm very positive po na itutuloy ito ni Kalingap Rob. Sabi ko nga guys, ang higit naman maapektuhan talaga dito ay yung mga viewers and even them, lalo na tulad ni Papa Eds, may love life na siya. Di ba? Sabi niya lang naman yung guys, nasa inyo kung paniniwalaan nyo. Then off-cam, di ba? Ang off-cam din ang Jomcar. So si Papa Joms and si Carla, no? So talagang maapektuhan dito yung mga viewers na talaga, lalo na yung mga solid talaga. Yun din ang iniisip ko yung mga supporters talaga ng mga kanya-kanya mga love team. Pero sabi ko nga guys, no, may love team may love team man o wala, lahat na lang issue. Totoo lang guys, sabi nga ng sabi ng isang vlogger no, sa Facebook nakita ko, halos lahat may issue. Pinas, bawat galaw mo, issue. Suot mo, issue. Kasama mo, issue. Pagtaba mo, issue. Pagpayat mo, issue. Masaya ka, issue. Malungkot ka, issue. Umaangat ka, issue. Gumanda ka, issue. Umangit ka, issue. Diyos ko, wala nang magawang tama eh. May love team man o wala, may issue. Totoo po guys, totoo lang. Lalo sa mga Pilipino, wag lang po kayo masaktan sa akin. Pero let's admit, karamihan sa mga Pilipino is may issue. Kaya gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, hahanapan ka ng issue. Ngayon, okay Kalingap Rob, tuloy mo lang Kalingap Rob, no? Kasi pag nagpa-apekto ka, in the end, matutuwa lang din yung mga basher. Basher is a basher, no? Nonsense sila. No, hindi sila dapat pinapakinggan, wala silang puwang, no. Kung magko-comment yan, magsasuggest, wala silang puwang para sa akin. Ang may puwang sa akin o binibigyan ko ng importance, yung mga talagang solid, na talagang hindi naman gumagawa ng gulo, talagang nakatutok lang sa pag-support dito sa Team Kalingap. Sino sinusuportahan ko? Yun yung masasabi ko. At anyway guys, sana ay magpa-members din po kayo sa aking YouTube channel. In-encourage ko po kayo. Meron special Gold Mars and Platinum Mars. Yan, member. So, sana po supportahan nyo po ako. At maraming salamat po. At sana ay kita-kisyo tayo guys sa akin next video reaction. Ito po ang paborito nyo reactor ang nag-iisang Marzano TV 2.0. And to God be the glory guys. Paalam po guys. Bye-bye.